Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, yung ating mga regular sa ating channel. No, welcome po kayo dito sa atin mumunting channel na Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay muli ng maiksing reaksyon, komento at opinion sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Unahin muna natin mga kababayan, ito pong ating napakatapang, bibo at hindi matalo-talo ng mga DDS. Kung tawagin po siya ng mga DDS na mga bobot tanga ay anti-Claire. Kasi anti-Claire sila. Hindi po yan, sarcasm po yung anti-Claire. It means anti-Claire Castro, no? Yun po yung mga pakulo nilang mga tanga at bobo. Kasi po si Yusek Castro, siyempre lahat po ng patutsada ng mga bobot tangang mga DDS kanya pong sinosoplak. Hindi po sila makaporma, hindi po sila makapuntos kay Yusek Castro, no? Kahit na ano pang pambabalahura, pinepersonal ad hominem ang sabihin ng mga tanga at bobong DDS na ito ay hindi po umeepekto. Bagko sila pa ang nasasaktan. Kasi bakit? Mga piconers, mga talunan, mga nasa kangkungan. Magaling lang kayo mag-ad hominem. Magaling lang kayong mag-fake news. Wag na kayong magkaila. Umamin sa inyo, yung mga vloggers, influencers ninyo. At yung mga iniidolo nyo, totoo namang mga fake news. Propagator, nag-iiyakan pa. At mga mukhang pera. Alright, ano po ang bagong banat ni Yusek Castro sa inyong tokmol na overseas vice president? Kasi ito pong inyong tokmol na overseas vice president ay nagsalita po na kung saan sabi niya hindi niya na daw kinakausap ang mga senador na kaalyado nila. Kasi pag napansin daw, nalaman ng palasyo na kinakausap niya ang mga senador, binabanatan, kinakasuhan. Ay, ganun ba? Sino? Sino yung kakampi niya? Tingnan nyo, huling-huli. Sino yung mga kakampi niya ng mga bobo at tangang mga Chinator? Chinator o Chinador. Yung Chinador, galing po yan kay Ronald Llamas. Buti na lang hindi pinapa-copyright ni Ronald Llamas. Ronald Llamas, wag mo nang ipatent yan, loko-loko ka. Sino ba yung mga yun na sinasabi niyang di niya na kinakausap ng mga kakampi niya, ng mga senador? Alam nyo na, yung siyam na Chinator dyan. Lalong-lalo na si Marcoleta, si Boy 10K, si Boy Amen, si Kilay, si Boy Sili, si Boy Tago, si Boy Chekwa. Yung isa naman, isang babalo. At itong isa, hypocrite. Kilalang-kilala nyo na. Sino yung mga senador na yan Yung 9 who dash line. The 9 who dash line ng mga China sa Senado. Okay? Ngayon, nung nalaman po yan ng palasyo, ito na si Yusek Castro. Yung palaban. Kasi talagang kinakailangan mga kababayan, merong sosoplak dito sa disinformation, sa kalat ng fake news nitong mga bobo at tangang mga DDS. Diyan po sila magaling Sumagot po si Yusek Castro ng palasyo. Ang sabi niya, storytelling alay. Tell it to the Marines. Alam nyo yung mga ganyang mga idiom, storytelling alay. Yun na lang, napakasimple. Ibig sabihin yan, puro kakwento ng kasinungalingan. Walang katotohanan yung pinagsasabi mo na hindi ka nakikipagkita sa mga senator na kakampi mo. Di ba? Ibig sabihin, nasusubaybayan ka. May mga A1 information. Kaya sabi, storytelling alay. Ano yung tell it to the Marines? Sige, sabihin mo sa Marines yung kasinungalingan mo. Ewan ko lang kung di ka jumbagin.
Yang idiom na yan, yung mga Marines matatapang, they will not accept a lie. They will just what? Drop you. Yun po yung interpretation ko Tell it to the Marines. Oo, sige, sabihin mo yan sa mga Marines. Ewan ko lang kung hindi ka biglang binigyan dyan ng left hook, right hook. Di ba? Yung storytelling alay ni Sara Duterte, kung ano-ano ang kasinungalingan na pinagsasabi niya. Ikinwento po ni Yusek Castro, idinitalye yung papano yung mga kwentong kasinungalingan ni Tokmol. Marami po ang daming inilista o binanggit ni Yusek Castro. Isa lang ang punto niyan. The context of that, sa lahat ng sinabi ni Yusek Castro na puro kasinungalingan ni Sara Duterte, isa lang ang konteksto. Storytelling alay means sinungaling. Ano ang sinungaling? Sabi ni Kiko Pangilinan, just to mention him, ang sinungaling ay asawa ng kayo nang magduktong. Di ba? Nasaan yung 625 million in 11 days? Ang sinungaling ay asawa ng Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Ayan na naman kayo. Mga DDS na tangat bobo. Sige nga, kontrahin nyo nga yung sinabi ni Yusek Castro na your Tokmol overseas vice president is a storytelling alay. Tell it to the Marines. Butatana naman kayo, no? Butatana naman si Tokmol. Ano lang gagawin ni Tokmol? Ad hominem. Ayan pong si Castro, ano po yan? Anay sa ating bansa. Paano naging anay? Kayo ang anay. Wala na kayong ginawa. Puro kontra, puro paninira. Bakit? Kasi hindi nyo nakuha ang gusto nyo. Ang gusto yata ni Tokmol, maging presidente siya sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Pangulong Marcos. Hindi nyo nga nagawa Yung kampo nyo na third filer ng impeachment laban kay Pangulo, hindi nga nangyari. Bakit? Walang tumanggap. Walang endorser na congressman. Di ba? Mga storytelling alay kasi kayong tao. Kayong mga grupo, tell it to the Marines. Ewan ko lang kung di lahat kayo bumulagta dyan. Kaya ako po, congratulations. Palakpakan natin si Yusek Castro. Kaya sabi ko paulit-ulit, Malacanang please, wag nyo pong tatanggalin dyan si Yusek Castro. Yan ang hindi matibag-tibag ng mga humbakla. Yan ang hindi matibag-tibag ng mga bobo at tanga na DDS. Paano nyo matitibag? Mga bobo at tanga nga kayo. Alright mga kababayan, pasok naman tayo dito sa isang topic. Si Malayang de Lima representative, kinastigo niya po si Alan Peter Cayetano. Ito pong isang hipokritong senador na ito. Ito ng agaw ng quality time ni Marcoleta sa Senado. Sabi niya, hindi ako napapansin KSP rin tong si Cayetano Bakit? Kasi ang pinag-uusapan ngayon, ang mainit ngayon si Marcoleta. O ngayon, nakisawsaw si Gago para pag-usapan din siya. Hindi lang dapat si Marcoleta ang sikat dito. Matagal na kaya akong senador pero di ako pinag-uusapan makisawsaw ako. Pero nakisawsaw sa mali. Ganun naman talaga, mapapansin at mapapansin siya. Itong si Boy 10K na hypocrite, sabi niya, dapat daw mag-apologize si Commodore Tariela sa China dahil sa ginawa nito. Really? Who are you? Bakit mo kailangang sabihan si Commodore Tariela? Bakit si Commodore Tariela pa ang may kasalanan? Sa mata ng milyong-milyong Pilipino, tama po ang ginawa ni Commodore Tariela. Sa mata ng mga tanga at bobong DDS, tama ang sinasabi ni Cayetano. Sa mata ng mga bully na Chino, tama ang sinasabi ni Cayetano. Ay hindi. Hindi po. Hindi ako papayag na mag-apologize sa China si Commodore Tariela. Commodore Tariela, stand your ground. Stand your ground. Walang sino man ang magsasabi sa'yo
unless it is the president. Ang presidente nga, ang sabi niya, titindigan ko ang mga mamamayan o mga opisyal ng gobyerno sa pagtindig sa kasarinlan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano ka? Sino ka, Cayetano? Tuta ka ng China eh. Diba? O ngayon, si De Lima, kinastigo siya. Ang sabi sa kanya, parang wala kang karapatan. Sino ka? You have to know better. You have to know better. Cayetano, wag kang hipokrito. Bakit kinakailangan mag-apologize ng isang Pilipino na ipinagtatanggol, pinapaalam sa mamayang Pilipino na meron tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea? Pinapakita kung paano tayo binubuli ng bansang China pagdating sa West Philippine Sea. Ini-invade nila ang ating teritoryo. Sinasaktan ng mga kababayan natin. Ninanakaw ang ating natural resources sa West Philippine Sea. Tapos ang gusto mo patahimikin si Tariela, mag-apologize. Yuyuko si Tariela? Ay hindi po. Pag yumuko si Tariela, isa lang ibig sabihin yan. Duwag tayo. Walang kwenta ang paninindigan natin. Kaya tama po si De Lima. Alan Peter Cayetano, have to know better. Matagal ka ng senador pero wala ka palang kwenta. Benta ka pala talaga. Isa kang hipokrito. Tuta ka ng China. Kaya sabi po ni De Lima, ako titindigan ko si Tariela. Dapat tindigan natin yung mga Pilipino, mga public officials na naninindigan para sa kasarinlan ng bansa sa West Philippine Sea. Ipatupad ang arbitral ruling. Kilalanin ang arbitral ruling. Pero itong mga maka-China senators na ito, itong China Tor, China Kong na mga nasa HOR, ang ini-echo nila ay ang naratiba ng Chekwa na walang West Philippine Sea. Ang meron ay 9-dash line. O nasaan naman ang inyong coordinate sa 9-dash line? Binasura na po yan ng 2016 arbitral ruling. Bakit hindi yun ang tindigan mo? Alan, Peter, hypocrite Cayetano, ikaw Marco Beta. Mabuti pa si De Lima. Alam niya. Nanalo na tayo Bakit di natin tandigan? Bakit di natin panindigan? Sa atin yan Tapos may mga mambabatas pa na sinasabi, mag-apologize ka dun, baka bombahin tayo. Mag-apologize kayo, baka anong gustong gawin. Kaya tayo binababoy Tingnan nyo yung pananalita ng gagong Chekwang ambassador dyan. Napakabastos. Bisita lang siya, binabastos kayo. Kaya ganyan po kasi yuko ang mga tumbong nitong mga China Tor kay Xi Jinping. Kaya ako, palakpakan din natin si De Lima. Dahil sabi niya, titindigan niya si Commodore Tariela. Hindi kinakailangan mag-apologize ni Commodore Tariela sa mga Chekwa. Kung ang mga Chekwa nga, grabe pa makapambaboy sa ibang leader ng bansa, tapos si Tariela, pinakita lang naman yung mukha ni Xi Jinping, galit na galit ka. Kung gusto mo, ikaw na lang doon pumunta sa China. Isama mo yung 8 pa. Saka yung ilang congressman dyan. Doon kayo sa China. Himud-himudin nyo yung puwet ni Xi Jinping doon. Alright? So, yan po, no? At least si De Lima, titindig at tumitindig sa mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Alright? So, kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.